Ano lasa? Yum, yum, yum. Yung totoo. Yum, yum, yum. Okay. Oh, first bite. First bite po pa ba yan? Second bite. Second bite. Hello mga kananay! Madalas nga paglutong bangus dito sa bahay, ang ginagawa namin ay paksiw, sinigang sa bayabas, sinigang sa sampalok, pinirito, o kaya naman ay daing. So for today's video ay samahan nyo naman akong magluto at first time kong lulutuin itong boneless bangus Bicol Express. Madalas nga ay lumalabas to sa FYP ko at minsan naisip ko, teka nga, minsan nga kaya ay subukan ko to kung totoong masarap. Para sa pangunahing ingredients ay nagpabili ako ng 1 kilong boneless bangus sa palengke na 2 piraso. Hindi naman talaga siya totally boneless, meron pa rin siyang natitirang mga tinik-tinik pa sa gilid, pero at least yung mga main nakakainin natin ay hindi mo na mararamdaman yung sabit ng tinik. Tinimplahan lamang natin siya na bahagyang asin at idinredge na siya natin dito sa magkahalong harina at cornstarch para naman maging malutong ang kalalabasan ng ating mga bangus at hindi siya madaling madurog pag isinama na natin siya dun sa gagawin nating sauce. Kailangan lang talaga ay mainit na mainit ang mantika na pagsasalangan natin at ang gagawin lang natin ay papupulahin natin sila na senyales na yon na pwede mo na silang hanguin. From the same mantika na pinagprituhan natin ay nagsalang na rin ako dito ng talong. Ang ginamit nga pala natin pinagprituhan sa ating isda at ito sa talong ay use oil lang. Ito pa yung pinagprituhan ko ng karage, ng chicken karage nung nakaraan. Fast forward, pagkatapos nating prituhin ng talong ay umpisa na nating maggisa. Magpainit lamang tayo ng kawali at lagay na natin ang mantika. Una nating ilagay ay ang sibuyas. Papulahin lamang ito o hintayin nating maging translucent pala. At lumabas ang aroma na taglay nito at isusunod naman natin ang bawang. Sa bawang ay ganun din, papupulahin lamang natin siya. At pagkatapos naman ay isusunod na natin itong kamatis. Sa kamatis nga pala ay 3 pirasong hinog ang inilagay ko at ganyan lang mga mami, mekos-mekos lang natin hanggang sa magsanib puwersa at isasabay na natin ang pagigisa dito sa ating bagoong. Yung bagoong nga pala natin ay hinugasan natin para mabawasan ang alat. Sabay na rin natin sa pagigisa ang paglalagay ng pampayamyam na magic sarap. At sinabay ko na rin sa pagigisa itong ating mga sili. Bali 3 siling green yan at 1 siling pula. At tikman natin! At ayun na nga, tama naman ang alat na inilagay natin pero magkakaroon pa rin yan ng adjustment mamaya. At naglagay na rin tayo ng 2 gata mula sa paborito kong brand. Kasi para sa akin ito talaga yung may real flavor ng gata at syempre hindi mawawala ang nakaugalian na banlawan dahil may naiiwan pa ring masarap na katas dyan. At dito ay naglagay din ako ng kaunting paminta. Talagang kaunting paminta lang gusto ko ilagay kasi ayoko maglasang paminta siya kasi ayoko ma-overpower niya yung lasa ng gata. At dahil gata nga itong gagamitin natin ay madaling mapanis. So naglagay din tayo ng suka pero putik, tumatalsik. O yan, pwede na yan. At syempre, tansya-tansyameter na asukal o kutob-kutob lang para mabalanse din ang alat. At bilang finale ay ilagay na natin ang mga naprito nating bangus. Ayusin lamang natin sila para pare-parehas tumalabang lasa ng ginawa nating sauce. At yan, tikman nga natin ulit. At nung natikman ko ay parang medyo maalat sa aking panlasa kaya nagdagdag ako ng asukal para naman maging balanse ang alat. At ayan, tikman natin. Pwede na sa kanin. At yun lang. Thank you for watching!